Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Pero ako cellphone mo, brother, pang monitor ko lang. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Nagsisipag ka na ba? Dun sa mga, I have a message to the world, lalo na sa mga bashers ko. Pakinggan ninyo ako, mga bashers. Pakinggan ninyo. Kung ibabash mo ako, ibash mo na lang ako. Pero kung babantaan mo ako ng kung ano man, tatawanan lang kita. Wala kayong kayang gawin sa akin. Uulitin ko, wala kayong kayang gawin sa akin. Wala kayong kayang gawin sa akin. Banata mo ako. Eto, nasa harap tayo ng barangay. True. Paputukan mo ako. Kung tatamaan mo ako. Tirahin mo ako sa social media, lalo lang akong sisikat. At patayin mo ako, I will die as a hero. Wala kayong kayang gawin sa akin, bashers. Wala, ulitin ko, wala. Kasi kanina, alam mo saan galing yun? Medyo marami-rami na kasi death threat sa akin. At hindi naman ako kinakabahan, tinatawanan ko lang kayong lahat. Tinatawanan ko lang kayong lahat. Merong isa kanina, bira ng bira sa akin yun tungkol. Ano siya? Graphic artist ko, no? Graphic artist. Banat ng banat. Pinagkakaguluhan ako ngayon sa graphic artist industry. Sikat tayo dun ngayon eh. Buraot daw ako, buraot. Yung nagpapagawa ng logo. Oo. Eto namang mga tao na to, akala naman nila pag sinabing magpapagawa ng logo, automatic graphic artist kagad first option. Akala nila yung salitang logo, pag-aari na nila. Pag ginamit mo yung salitang logo, dapat sa graphic artist ka magpagawa at dapat magbayad ka. Nakakalimutan nyo yata na may value ang isang influencer. Kung ordinaryong taong bahay lang ako at kung ordinary business lang ito, diba? Walang problema. Babayad ka talaga. Pero wag nyo kakalimutan, influencer ako eh. Merong ang tawag exchange of value. Merong exchange of value na tinatawag. Ngayon kung hindi ka pala willing makipag-ex deal, wag ka ngayong ngangaw dyan, nakakala mo kung sino ka at napakamahal ng serbisyo mo. Eh kung hindi ako interesado sa serbisyo mo, wala ka magagawa, tanga. Wala ka magagawa. Wag nyo akong tapos magde-death threat ka. Taka na nakakatawa yun, no? From being a graphic artist to being a hitman real quick. Real quick. Ganun kabilis. Nakakatawa yun sobra. Sobra nakakatawa talaga yun. Alam mo, mataas ang respeto sa mga graphic artist eh. Pero yung isang pirasong tungaw na yun, tangina nakakatawa. Tapos ang malupit pa doon, puta pinipilit niya yung serbisyo niya. Eh ayoko nga ng serbisyo mo eh, diba? Ayoko nga ng serbisyo mo eh. Hindi mo ba maintindihan? Ang hina ba ng ulo mo? Ayoko ng serbisyo mo. Tapos nung sinabi kong ayoko ng serbisyo niya, puta yung mga comment niya, nagbabanta na. Nagbabanta, mag-iingat daw ako. Eh, putang ina mo. Eh, kung hindi ako mag-ingat, hanggang dyan ka na lang, tanga. Hanggang dyan ka na lang. Simple ang konsepto. Pag ang tao hindi interesado sa serbisyo mo, hindi mo pa pwedeng puntahan ako rito, tapos babarilin mo ako. Ano, dahil hindi ako interesado sa serbisyo mo, babantaan mo ako? Gagong puta. Tungaw. Popost ko yun, maya-mayang konti. Hindi, bukas na lang para medyo mahaba-haba traction. Para marami-rami makakita sa kanya. Mga graphic artist ninyo, may isang pirasong tungaw sa inyo. Naputa, no? Sinabi ko hindi ako interesado sa serbisyo niya, nagbabanta. Hindi mo ko kayang takutin. Ulitin ko, hindi mo ko kayang takutin. Sinigang po. Hindi mo ko kayang takutin. Simple lang naman ang konsepto eh. Kung may gagawin ka sa akin, gawin mo na lang. Excited na akong tumawid sa kabilang buhay. At saka after all, this is a free market, diba? Kung may gagawa sa akin ng libre ng kahit na anong serbisyo, maligaya naman ako na ipopromote yung hanap buhay ng tao na yun. Ngayon kung hindi ka pala maligaya na maipromote ka ng isang influencer, edi wag kang gumawa ng trabaho. Ganun lang naman kasimple yun eh. I'm opening yung pagre-request ko ng logo sa lahat ng mga tao. Kahit sino. Hindi naman graphic artist yung nire-requestan ko nun eh. Doon sa mga ilan sa inyong tatanga-tanga, mga bobong mga graphic artist, hindi kayo ang nire-requestan ko nun. Ang nire-requestan ko nun, yung mga taong bayan na mga fans ko na nakapakinabang na sa akin sa mahabang panahon ng libre na ipinamimigay kong oras ko at taba ng utak ko. Ngayon, ito namang mga bobong graphic artist, in-screenshot, tapos pinagpipiestahan ng ako ngayon doon sa page nila. Akala naman nila, sila kausap ko. Hindi kayo kausap ko, tanga, at hindi rin kayo ang may-ari ng salitang logo na hindi automatic na pag sinabing logo, dapat sa graphic artist kagad magpagawa. Kahit sino kayang gumawa ng logo, kahit ako kaya kong gumawa ng logo meron na ngayong AI eh. Meron ng AI ngayon eh, hindi kayo nagme-may-ari niyang salita na yan.
Alam mo, simple ang konsepto. Kung babantaan nyo ko, gawin nyo na lang. Uulitin ko, kung babantaan nyo ko, mga bugok, gawin nyo na lang. Okay, questions, go. Galing to kay Kyle Vicario. Sir Chichester, paano ko pa matatanggal ang stutter disorder ko? Naiinis na ako sa stutter disorder ko. Hindi ko masabi mga gusto kong sabihin sa personal. Isa din to kaya huminto ako sa pag-aaral at panghihinaan ako ng loob dahil sa disorder na to. Babagalan mo yung pagsasalita mo. Tapos kakabisaduhin mo yung mga bagay na gusto mong sabihin. Tapos i-review mo siya, i-recite mo siya sa isip mo bago pa lumabas sa bibig mo. Pagkabisado mo na isang bagay at nire-recite mo na lang, hindi ka na may stutter masyado ron. At tingnan mo, katulad sa akin, sa mahabang panahon, mahihain ako eh. Hindi nyo lang alam, nung bata ako, mahihain ako. Sobrang mahihain ako. Paano ka ba naman hindi magiging mahihain? Puta, binenta ka nga na nanay mo eh. Diba? So ano ibig sabihin nun? Merong mga kadugo na tinutuya ka. Kadugo nila. Inaasar ka, ampon. Siyempre, bababa self-confidence mo dun, diba? Eventually, paglipas ng mga panahon, baba self-confidence, hindi ko kaya masyadong makipag-usap sa mga tao. Pero isang bagay ang naiintindihan ko kasi, I have to learn how to communicate to people. I have to learn how to communicate to people. Ngayon, dahil gusto kong matutong makipag-usap sa mga tao, I have no choice kundi kabisaduhin lahat ng mga sasabihin ko bago ko pa sabihin yun. Until such time na meron na akong enough na confidence para makapag-construct ng sentences sa isip ko at mailabas diretso sa bibig ko nang hindi ko na kinakailangan i-recite. Sa umpisa, ganun lang muna. Sa umpisa. Ano gusto mo sabihin? Ma'am, pwede pong mag-CR. Ba? Isa pa lang yan, ano pa lang yan. Umpisa pa lang yun. Tapos, pwede mo na isunod yung tapos may kamay mo. Bakit? Kasi, yung lesson kahapon, kabisado mo. O mo kabisado mo yung lesson kahapon, sinigang na baka. Pwede mo tikman ate. Hindi. Sarap yan, mag-e-enjoy ka. Pwede mo tikman ate, oh. Tikman mo ate. Tingnan mo na natin yung reaction. Masarap. Ako yung brother. Kamusta ka? Buti na pa bisita ka. 100 with rice na po. Ilang rice yan? Isa lang po. Pero at least sabaw naman po siya. Kaso take off. Dadabihan na natin ng sabaw. Dagdagan na lang sa bang. Okay. Ikaw muna taga-basa, brother. Ikaw na bahala. So, tungkol dun sa stuttering disorder, medyo matagal. Matagal lang yan. Pero nagagawa ng paraan yan. Yes. Sige, go. Kunin mo muna yung Gale, bigyan mo na sa kanya yung mic. Okay. Go. Next question. Ang ganda ng cellphone mo ah. Hindi. Dahil rear camera pala. Brother, good evening. Okay, go. Ito, tanong from Kurt Bryce Gutierrez. Somehow related sa tanong kanina. Sir, how to be confident in public speaking as student, kailangan ko pa? Nung nagsisimula ako, bine-breakdown ko sa isip ko kung paano ginagawa ko eh. So, define confidence muna. Para sa akin, ang definition ng confidence, it's an art that you put in everything that you are outstandingly good at. Yun yung ang tawag originality. Yun para sa akin yung confidence. Ngayon, tungkol dun sa confidence sa pagsasalita, nung nagsisimula kasi ako sa pagsasalita, naaalala ko yung mga panahon na sinimulan ko na muna sa debate. Doon muna ako nagsimula sa debate. Para mabilis tumaba yung utak mo, para mabilis kang tumalino, kailangan mabilis kang mag-isip. Pero bago ka muna bumilis mag-isip, magsisimula ka muna sa bagal. Tapos sa bagal, doon ka muna magsisimula. Unti-unti, dahan-dahan, hanggang pabilis ng pabilis yung isip mo tungkol sa maraming bagay ng buhay. Ngayon, naaalala ko kasi yung panahon na kinakabisado ko muna yung isang bagay bago ko ilabas sa publiko. Yung mga punto de vista, yung mga references, kinakabisado ko muna bago ako umarap sa mga tao. Ako nang bahala rito, brother. Bago ako umarap sa mga tao. Until such time that I know my craft well enough to be able to face the public
at sabihin kung ano man yung gusto kong sabihin, na merong enough na, ayokong gamitin yung term na confidence kasi ang tinatanong niya nga sa akin, confidence mismo eh. Merong enough na sureness, certainty in my voice that I was able to make people believe whatever it is that I am saying. Yun, doon muna ako nagsimula. Doon sa kinakabisado ko muna yung mga bagay-bagay, pati yung paraan ng pagkakasabi ng mga inidolo ko nung panahon na yun. Ngayon, your failure to imitate your idol is your originality. Yung combination din ng originality ng mga idol mo, yun na ngayon ang originality mo sarili. Yung combination ng originality ng mga idol mo. So, pili ka ngayon ng mga iidolohin. Alam mo people, Philippines, pumili ka ng mga taong pakikinggan. Doon ka sa mga matataba utak, doon ka sa may matututunan ka. Hindi puro entertainment lang. Entertainment is good. Pag stress ka, pagod ka, entertainment is good. Pero pag pinuno mo ang buhay mo, punong-puno na lang ng entertainment, tawanan na lang, joke time na lang, prank-prank na lang. Pag pinuno mo buhay mo ng ganyan, mawawalan ng sense ang buhay mo. Tapos pag nawalan ng sense ang buhay mo, makikita mo, dahil sa kakulangan ng achievement, ikaw na rin mismo nagdudwindle down ng buhay mo. Kaka-anxiety ka, nagkaka-depression ka, tapos niloko ka pa ng jowa. Yan ang sagot ko ron. Next question. Nawala. Teka lang. What can you say about hiring a relative para maging employee? Hindi ako nag-hire ng relative. Ang dahilan kasi masakit sa ulo yun eh. Isipin mo yung konsepto na pag kailangan ng tanggalin, hindi mo na kayang tanggalin. Bakit? Kasi, ang nangyayari, i-chismis ka ngayon. Ikaw na ngayon ang pinakamasamang tao sa buong pamilya. Yun ang problema. Kaya hindi ako nag-hire ng relative. Sige, next question. Eto, from Sha Borja. Paano maging matatag kagaya mo against all bashers? Hindi, meron kasi ang swerte na wala sa inyo eh. Ang swerte ko kasi wala akong kadugo, wala akong kapamilya, wala akong asawa, wala akong anak. Kasi stand alone lang ako. Merong mga tao kong minamahal ko at mahal din naman ako pabalik. Pero other than that, wala kasi ako ng mga parang stability ng emotions na katulad nung sa inyo na meron kayong pag-albaw, bumagsak yung emotion mo, nandiyan ang nanay mo, ang tatay mo, ang ate mo, ang kuya mo, ang lolo mo, ang lola mo, ang jowa mo, kung sino-sino sa paligid. Wala kasi akong ganun eh. Na meron, oo, pero hindi ako maasa ron sa mga ganun. Stand alone ako sa sarili ko. Yun ang pinanggagalingan ng tibay ko. Yung ako lang kasi mag-isa, walang ibang madadamay pag binaril ako sa ulo. Yung ako lang mag-isa. Yun lang dahilan. Pero alam mo, sa akin, simple ang konsepto eh. Yung mga problema mo, ayusin mo. Kakaayos mo ng kakaayos ng problema mo. Lahat ng problema mo, ayusin mo. Lahat ng improvement na gusto mong mangyari sa sarili mo, ayusin mo. Tapos unti-unti, kakaayos, magpi-flip yung mindset mo from worrying about problems, from focusing on problems, to actually finding resolution in all of those problems. Tapos makikita mo, unti-unti, habang nare-resolba, naayos, yung mga sitwasyon at mga problema sa buhay mo, mapapansin mo ang sarili mo, patibay ka ng patibay. Yun ang sagot ko rin. Sige, pasa na, brother. May nagtanong kanina pero hindi ko na makita. Tinatanong niya, masasabi mo bang healthy lifestyle ka? Hindi. Siguro dahil bata pa ako, abusado ako sa katawan. Hindi pinopromote ko ang healthy lifestyle, pero ako mismo hindi masyado. Kasi hindi ko naman sobrang inaabuso sa sarili ko. Yun ang sigurado ko. Ibig sabihin, paminsan-minsan, nag-workout ako. Minsan, 2-3 beses sa isang linggo, nagpo-push up ako. Dati araw-araw, pero syempre every now and then tatamarin ka rin eh, diba? Lalo na kapag ganitong bugbugan man na itong trabaho mo, ang hanap buhay ko ngayon. Itong ginagawa ko ngayon, nagbubuhat ako ng ano rito eh. Nakita niyo naman yung sako ng bigas na nakaraan na binubuhat ko, diba? Anong may Sinigang, brother. Sinigang na baka. Sinigang na baka. Pwede mo tikman, kuya. Patikim mo si kuya. Isa po. Ang order? With rice. Kakain mo dito. Okay, brother. Okay. From Reka M. Arce. Aha. Question niya, what strategies do you use to stay motivated during challenging times? Hindi na sa akin motivation, disiplina na eh. Dinidisiplina ko kasi isip ko, ito disiplina ko pagdating sa isip ko. Hindi ako nakikinig ng mga sad music. Hindi mo mapapakinig ng sad music. Yung willingly gusto kong makinig ng sad music. Hindi ako nakikinig ng mga ganun. Kasi bababa emotion mo eh. Pag bumaba ngayon ng emotion mo, bagsak ang emotion mo, mawawalan ka ngayon ng motivation, mababawasan. Doon muna simulan yan eh, mababawasan yung motivation mo. Hindi ako nakikinig ng mga sad music.
Laging ang music ko, pambaragan. Kung hindi heavy metal, classical. Kung hindi classical, rock. Kung hindi rock, hip-hop siguro, konti. Heavy beat. Tapos, puro mga heavy beat eh. Epic na mga music. Yun isa sa mga disiplina ko. Kasi, alam mo, maingat na maingat ako eh. Kasi isipin mo yung konsepto na kailangan ko talagang mag-ingat eh. Hindi katulad sa inyo, okay lang sa inyo kahit bumagsak emotions niyo, ayos lang kayo eh. Bakit? Kasi may asawa ka, may anak ka. May magpapalakas ang loob mo eh. May pamilya ka, magulang mo, nanay mo, tatay mo, ate mo, kuya mo, may mga kamag-anak ka, may mga kasama ka sa bahay eh. In my case, hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Pag ako bumagsak, wala akong maasahan eh. Pag ako bumagsak, wala akong maasahan. Although andyan yung kasintahan ko, pero she's not there all the time. Although andyan si Gail, she's not there all the time. So alam mo yun, wala akong maaasahan, kaya maingat na maingat ako sa state of mind ko, maingat na maingat ako sa emotion ko, maingat na maingat ako sa motivation ko. Maingat na maingat. So sa akin, hindi na motivation eh. Tapos na ako dun sa spark. Sa akin, disiplina na diretso. Disiplina na. Yung motivation kasi, it's a good start. Para makapagsimula ka, kailangan mo ng motivation. Nakita niyo yung ginawa ko sa Pilipinas, di ba? Nakikita niyo yung Project 1M, di ba? Technically, motivation ito eh. Tapos may konting disiplina ka rin matututunan at the same time, pero generally motivation ito. Bakit motivation? Kasi may mga tao kailangan lang talaga ng spark, kailangan lang talaga ng dahilan kung bakit kailangan nilang magsimula at kailangan nila ng someone na makikitang nagsimula para gayahin nila. Parang crank. Alam mo sa motor, 'di ba? Yung anong tawag doon, yung sinisipa ng paa? Kickstart. Kickstart, 'di ba? So, yung kickstart, nakakabit yun sa mga gear sa loob ng makina. Na pwede mo namang i-push start eh. Pero ito problema, paano pag hindi gumagana push start? Talagang mahina talaga eh. Technically, push start, ikaw na mismo sa sarili mo yun. Sarili mo yun, napapaandar mo sarili mo. Pero paano pagka hindi mo talaga kayang paandarin ang sarili mo? Doon na ngayon kailangan mo na ngayon pakinabangan ng kickstart. Mas mahirap yung kickstart. Pero you have to ask motivation from somebody else. Ganun yun, parang kickstart ang motivation. Kapag talagang hindi kaya ng push start, kickstart mo na. Wala kang choice eh. 'Di ba? So in my case naman, hindi naman na kailangan kasi gumagana push start ko. Ganun kasimple sa akin yung konsepto. Sige, next question. Gail, pasa. From Christina, what can you say about no-label relationship? Maraming mga relationship na no-label eh. Hindi nyo lang siguro masyadong Brother! Good evening. Hindi nyo lang siguro masyadong napapansin pero napakaraming relationship sa paligid, no-label eh. Isipin mo yung bawa, yung konsepto lang na magkapit-bahay kayo, diba? Yun may label yun, magkapit-bahay. Pero yung ang dahilan ng label ninyo kasi yung bahay ninyo magkalapit. Pero kayo bilang human beings, label nun? Hindi mo naman makonsider na magkaibigan. Mako-consider mo magkakilala, pero kino-consider mo ba talaga magkakilala lang? Pero hindi mo rin naman kino-consider na magkaibigan. Diba? Gets mo yung konsepto? Parehas kayong lalaki, hindi naman kayo magtrope eh. Hindi kayo magkaibigan. Pero nagbabatian kayo. Bakit kayo nagbabatian? Kasi nga magkapit-bahay kayo. Di ba no label lang din naman ang tawag doon bukod sa magkapit-bahay? Di ba? Yung relationship nyo bilang mga tao na nagkataon lang kaya tinatawag na magkapit-bahay kasi magkalapit lang yung bahay ninyo. Di ba? Baka ibig niya sabihin yung may mga landian may nangyayari pero walang label as boyfriend, girlfriend. Masakit sa ulo yun eh. Pero marami talagang gumagawa ng ganun eh. Bakit? To avoid heartaches. Di ba? Para makaiwas or worse, baka may jowa, may asawa si lalaki o si babae. Kaya wala sila label. Mas worse dyan pag hindi lang pinapaalam sa'yo kaya hindi tuloy malagyan ng label. Diba? Yun ang masasabi ko ron. Next question. Tanong naman po ito ni Isaya Yangi. Sir, anong mapapayo mo sa mga kabataang kagaya ko para umangat ang buhay? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng kagaya mo eh. Baka yung kabataan lang siguro eksakto. Unahin nyo muna pag-aaral mga kabataan. Huwag kayong tanga, huwag kayong masyadong makinig sa mga influencers na ulul na sinasabing huwag ka nalang mag-aral, tumiskarte ka na lang. Hindi mo alam kung gaano kahirap bilang magulang na magpaaral ng anak na ang dahilan kung bakit mo pinapaaral yung anak mo kasi gusto mo magkaroon ng maayos na kinabukasan. Tapos ngayon, eto ngayon ang isang influencer na sira ulo, sisirain ang ulo mo, tapos sasabihin huwag ka nang mag-aral, tumiskarte ka na lang. Na para bang ang dating, pinalalabas ngayon, magrebelde ka sa magulang mo. Mga kabataan, huwag kayong ganyan. Maalala nyo sana na yung mga magulang, hindi naman ibig sabihin ng magulang, yun yung naglabas sa'yo sa mundo eh. Diba? Maaaring ang magulang mo, tsuhin mo, tsahin mo, o lola mo, pinapaaral ka. Diba? Mag-aaral ka. Tapusin mo pag-aaral mo, tabaan mo utak mo, galingan mo, tindihan mo, lupitan mo. Bakit?
Kasi kung gusto mo mag-succeed sa buhay, yung success nila dito, money, power, and fame eh. Yeah. And for you to be able to gain money, power, and fame, you need intelligence. Kasi kahit gaano karami ang pera mo, nanalo ka sa loto, kayang maubos yan, wala pang 5 taon. Totoo. Dahil lang wala, you don't have the necessary skill to retain money. Di ba? Alam mo, Pilipinas, mga kabataan, tabaan nyo utak nyo, galingan nyo, lupitan nyo, tindihan nyo, sa eskwelahan pa lang, at paglabas nyo sa tunay na buhay, isabay nyo ngayon yun na pag-aralan ninyo. Pilipinas, huwag ka masyadong mangmang para maniwala sa kanila na sinasabi nila na para bang pag mas bobo ka, mas malayo mararating mo sa buhay. Hindi totoo yan. Ang dahilan kung bakit nila pinagtsatsagaan na hilutin ang isip mo, kasi tignan mo, wala namang pakinabang sa kanila talaga yan kung talagang yun lang talaga ang purpose eh. Kung ang talagang purpose lang, kung bakit sila nagsasabing huwag ka na mag-aral, dumiskarte ka lang, dahil nagmamalasakit sila sa'yo, walang pakinabang yun. Ngayon, titignan mo ngayon yung ulterior motive. Ano ulterior motive? Kaya pala nila sinasabing huwag ka na mag-aral, dumiskarte ka na lang kasi may ipapabenta pala sila sa yung produkto nila. Kaya pala nila sinasabing huwag ka na mag-aral, dumiskarte ka na lang kasi papasok ka pala nila sa networking nila. Ano ngayon na ibig sabihin? Yung pera sa kanila papasok eh. Pilipinas, huwag mong tangahan. Kaya pala ayaw kanilang mag-aral, dumiskarte ka na lang kasi may binibenta pala silang course. Kaya nila sinisiraan yung educational system natin sa gobyerno kasi may ibinebenta pala silang alternative learning. Na magkano yun? 8,000, 9,000, 10,000, iba 15,000 pa. Imagine mo, mag-sign up ka ron sa mga yon, huwag kang mag-aaral sa totoong eskwelahan. Pag nakagraduate ka sa totoong eskwelahan, may trabaho ka agad, madaling makahanap ng trabaho. Pag nag-sign up ka rito sa mga putang inan to, tignan mo kung makahanap ka ng trabaho, gamit mo yung diploma na binigay sa'yo ni MJ Lopez. Sige, tignan natin. Yung diploma binigay sa'yo ni Franklin Moñaño. Sige, tignan natin kung makahanap ka agad ng trabaho gamit yung mga yun. Makita sa resume mo yun, ay, gumraduate pala to kay MJ Lopez. Ay, gumraduate to kay Franklin Moñaño. Ay, hindi pala eskwelahan talaga yun. Ay, pinangalanan lang pala ni MJ Lopez na university yun. Pero hindi pala totoong university yun. Bakit? Ano ba requirement para magkaroon ka ng sariling university? Kailangan meron kang graduate school na merong sariling staff. So, ibig sabihin, tapos na ng kolehiyo, tapos nag-aaral ng susunod na antas pa ng pag-aaral, maaaring abuga siya o kung ano man, ngayon pwede ka na ngayon magtayo ng university. Pero hindi yan katulad ng ginawa ni MJ Lopez na basta na lang nagtayo ng sariling university out of nowhere. Hindi yan ang totoong standard. Hindi yan ang standard. Kaya kita mo, hindi niya masagot-sagot yung sinasabi ko sa kanya paulit-ulit eh. Di ba ang sabi mo nung nakaraan, MJ? Sabi mo, yung pan-tuition fee, ipang-business na lang. Bakit ka nagtayo ng course? Akala ko ba yung pan-tuition fee, ipang-business na lang? Ba't nagtayo ka ng course? Sige, pakipaliwanag mo nga yan. Saan ngayon gusto mo ang punta ng pera? Ayaw mong pumunta sa totoong legit na institusyon ng gobyerno, ang gusto mo sa bulsa mong pumunta, ganun ba? Ako nagtatanong lang naman, hindi naman libelous yan eh. Questioning yan eh, di ba? It's an art of questioning eh. Kinu-question ko kung ano ginagawa mo. Sinasabi mo na wag nang mag-aral at ipang-business na lang yung pera. Okay? Bakit ka nagtayo ng course kung sinasabi mo na yung pera pala pang-business na lang? Bakit may course ka ngayon? At bakit sinasabi mong may university ka? Diba? Merong isang page niyan, MJ Lopez University eh. Diba? Nakita nyo ba yun? MJ Lopez University? May university siya eh, nakakapagtaka. Akala ko ba ang sabi mo yung pang tuition fee, pang business na lang? Ano ngayon ang ginagawa mo? Mga kababayan, alam mo, matuto kayong mag-isip mga kababayan. Huwag kayong masyadong mangmang para maniwala na lang basta sa kahit sinong influencer. Kahit sa akin, huwag ka basta na lang maniwala. Gamitin mo kukote mo kung tama pa ba yung sinasabi ni Chester. Gamitin mo kukote mo, kaya ka binigyan ng Diyos ng isip para gamitin mo yan. Hindi yan para magpauto na lang sa kung sino mang may isip na alam niya kung ano ginagawa niya at alam niya naman kung ano talaga ginagawa niya eksakto. Matuto kang unawain kung ano ginagawa, hindi yan dahil nagmamalasakit sa'yo, Pilipinas. Diretsahan lang tayo. Yung mga ginagawa ng mga influencer, hindi yan dahil nagmamalasakit sila sa'yo. Ginagawa nila yan para kumita sila. Is there anything bad about it? Walang masama na kumita ng pera. Pero pag nakakasira ka na ng buhay ng kapwa-tao mo para lang kumita ka ng pera, pukin ang ina mo. Thank you, brother. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Eto, tanong naman po ito ni Arnold National. Lods, anong masasabi na sa LTO na nag-i-issue ng papel na license pero pag kukunin mo na yung card, pabalik-balikin ka pa, sa tingin nyo po? Pwede ba bilhin ng kanin lang? Pwede. Kasi asawa ko may nagbigay ng ulam sa kanya. Kanin. Walang kanin. Sakto. Sige. Pwede. 15 lang, brother. May sabaw. Sige, sabaw pwede. Papatingin po sa Sige. kanya. Yun nga yung tanong niya, ano daw masasabi mo sa LTO na ano? Pinagit ko ka dito kay. Sabi, sino siya? Yung MCR.
Oo, yun yun. Thank you. Kasi ano yun eh. Pagsukin ko tapos ng ingat yan eh. Talaga. Mabait na tao. Okay. So, as I was saying, tungkol dun sa problema ng LTO, alam mo, problema ng ano yan, problema ng gobyerno yan eh. Isa sa mga trouble ng gobyerno yan eh. Meron akong pakiramdam na may problema talaga dyan. Kasi alam mo, bayad naman ng tao. Alam mo, hindi ko maintindihan sa LTO eh. LTO, pakipaliwanag nyo nga yan. Kasi subsidized ng gobyerno yan, yung mga cards na yan. Ako nagtataka, bakit subsidized ng gobyerno, pinababayaran nyo pa? Lagyan ko po ng ano? Bakit? Hindi ko rin maintindihan yan. Kasi hindi ko rin maintindihan kung bakit pagka sa recto ka kumuha ng lisensya, laging may card. Pero pag sa LTO ka kumuha, lagi nawawalan. Hindi ko alam bakit gano'n. Ba't ano ba yung mas updated pa recto kaysa sa inyo? Mas magaling pa silang kumuha ng supply ng card kaysa sa inyo? Eh sila nga yung peke eh. Dapat kayo yung gobyerno, kayo yung magaling kumuha ng kung saan nyo makukunin yung mga card na yan. Ewan ko, hindi ko nga rin maintindihan yan. Totoo, hindi ko rin maintindihan. Bakit nagkakaganyan dyan ng LTO? Ewan ko ba? Ewan ko sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo, buti na lang wala ako sa politika. Hindi lahat ng bagay kaya kong sagutin. Pero yung mga bagay na yan, masasagot ko lang siguro yun kapag naintindihan ko na kung paano tumatakbo LTO. Magkano yun? 50, sir. So, bale, ang sukle, 35, no? 35. 10, 20, 30, 5. Okay, thank you very much, brother. 35 pesos. Yan, sabaw, Gil. Meron na. Meron na? Okay, sige. Thank you, brother. Salamat. Good night. Sige, go. Next question. Tanong ito ni Luis Concepcion. Di ba sabi mo libre ka dyan na nakapwesto? Paano naman kaming ordinaryong mamamayan? Ano na lang to? Palakasan na lang po ba? Di porket influencer guys, nakakakuha ka na ng libreng posisyon. Nasa probinsya ako. Huwag kang tanga. Nasa probinsya ako. Sa probinsya, mas maluwag-luwag dito kaysa sa Maynila. Nasa Rizal ako eh. Okay, sige, sasabihin mo nadadaan pala sa palakasan. Ba't hindi ka makipagpalakasan? Ano, gusto mo pahinaan tayo, reklamo na lang. Alam mo na nga eh, di ba? Matagal ko na sinasabi sa inyo, matuto kayong sumipsip eh. Ang tagal ko na sinasabi sa inyo, paulit-ulit na ako niya. Tignan mo, kaya ka ngayon reklamador, kasi nga ang tanga mo nga, paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, sumipsip nga kasi kayo. Hindi kayo marunong, ang tatangan nyo eh. Simple lang naman ang konsepto eh, di ba? Kung gusto mo talagang umusad sa buhay na malayo mararating, kilalanin mo kung sino mga nasa ibabaw, dapat paborito ka ng nasa ibabaw, nasa Pilipinas ka, tanga. Palakasan talaga rito. Kung hindi ka marunong makipagpalakasan, o di magreklamo ka na lang hanggang mamatay ka, gago. Diba? Ganon ka simple. Simple lang naman ang konsepto eh, diba? Nagrereklamo ka tungkol sa palakasan. Ba't hindi ka makipagsabayan sa palakasan? Gasino lang naman magbigay ng isang pirasong ulam at saka kanin sa barangay ah. Oh, sige. Naging paborito ka pa. Hello, good evening. Brother, hello, kumusta kayo? Alive ako. Hello, kain. Boss mo, ganun lang naman kasimple eh. Huwag mong tangahan, huwag mong bubuhan. Alam mo nang palakasan eh. Ang tanong, ano gagawin mo? Hindi pwede reklamo ka lang sa buhay. Hindi pwede yan, reklamo na lang, ganyan-ganyan na lang tayo. Paano na may ordinary tayo ba? Takin mo, baka nakakalimutan mo, kahit saan pwede kang pumesto hanggat hindi ka nasisita. Pag nasita ka, pwede kang makiusap o pwede kang lumipat. Ano gagawin mo? Magreklamo ka na lang, ganyan ka na lang. Hanggang mamatay ka, ganyan ka na lang. Pumunta ka pa sa comment section ko para ganyan ka. Diba? Kailangan mo ba talagang pumunta pa sa comment section ko para ganyan ka? Diba? Pero yan, nakapakinabang ka na ngayon, nasagot ko ngayon yung tanong mo. Alam mo na ngayon na palakasan sa Pilipinas, matuto ka ngayon makipagpalakasan. Ganun kasimple ang konsepto, huwag kang tanga. Ulitin ko, huwag kang tanga na lumalabang ka, tapos ayaw mong makipagpalakasan. Taka na, hindi naman masama yan eh. Ang tawag dyan, pakisama, tanga. Matuto ka kasing makisama. Hirap kasi sa inyo, ang hilig nyo kasing reklamo na reklamo, maghapon magdamag na nagre-reklamo, hindi kasi kayo marunong makisama. Hirap sa inyo eh, di ba? Ang gusto nyo kasi, kayo lang yung nakikinabang. Yan ang hirap sa inyo. Ang gusto nyo, kayo lang nakikinabang. Hindi pwedeng ganun, hindi pwedeng lahat ng gusto mo gagawin mo sa lahat ng lugar kahit hindi naman iyo. Ngayon, alam mo nang may namumuno dyan eh. Ba't hindi ka ngayon pumunta ron sa barangay at magpaalam ka katulad ng ginawa ko? Nakita niyo naman yung ginawa ko, diba? Nagpaalam ako. Hindi ako basta na lang pumunta rito nakipagpalakasan. Hindi ganun. Nagpaalam ako, nag-abiso ako ng maayos. Pwede mo rin naman gawin yun eh. Kung payagan ka, edi good. Kung hindi ka payagan, edi lumipat ka na ibang lugar na pagtitindahan mo. Ganun lang naman kasimple yun eh. Sige, next question. Wait lang, sir. Ay, sige. Nagsasandok pa pala. Nagsasandok okay, pa eh. Sige, ako muna magbabasa. Babasa ta. Okay, so live pala hanggang ngayon. Live tayo hanggang ngayon. Live tayo. Watching from Dubai. Kamusta kayo dyan sa Dubai? Mag-iingat kayo sa mga linta rito sa Pilipinas. Okay. Brother.
Muna, tumigil yung nawala yung mga comment. Pinutin ko muna, technical difficulty ako. Paano nyo madideal if na-abandon ka na ng lahat ng pamilya, ha? Ito sana. Ito. Okay. Paano mo madideal kung na-abandon ka na ng lahat ng pamilya? What's the possible reason bakit nangyari to? Ganito, wag mo na lang alamin kung ano dahilan, kung bakit nangyari yun. Tsaka mo na lang alamin yan. Unahin mo muna ayusin sarili mo. Inabandon na ka ng pamilya mo. It doesn't matter. Kilos ka na, galingan mo na kagad, lupitan mo sa sarili mo. Ayusin mo sarili mo, galingan mo sa sarili mo, tindihan mo sa sarili mo. Kasi at the end of the day, people come and go. Yeah. Isipin mo na lang, isipin mo na mag-isa tayo sa isang mundong punong-puno ng tao. Ulitin ko, isipin mo na lang na mag-isa tayo sa isang mundo na punong-puno ng tao. Kung may madagdag bang tao sa buhay mo na nakakatuwang sa buhay mo, magpasalamat ka. Pero pag umalis yung tao na yun, ipagpasalamat mo na lang lahat ng bagay na nagawa niyang mabuti para sa'yo. Yun ang sagot ko sa inyo. Tungkol dyan sa mga problemang pamilya. Ganyan din naman yung problema ko Tangina, nakikitulog lang ako, hindi naman ako makikikain. Tangina, hindi ko makakalimutan. Nakikitulog lang ako, hindi naman ako makikikain. Yung sagot sa akin, walang lugar dito para sa'yo, Chester. Anong masasabi mo sa pamilyang gumanon sa'yo ngayon? BJMP, Imus City Jail. Pa-shoutout Salute, sila, sir. sir. Salamat, KG Krame. Yung mga gumanon sa akin dati, okay lang. Hindi naman na sila nagmamatter sa akin ngayon Hindi na sila nagmamatter. Pinatawad ko na sila. Pero hindi yun para makipag-ayos pa ako sa kanila. Na makikipagpayapaan pa, tapos banding-banding pa. Tangina, hindi ako plastic na tao. Ayaw nyo sa akin orange. Ganun kasimple. Nahiya tuloy tumabi sa'yo, sir. Dito lang kayo. Hindi naman kayo nakikita Hanggang dito lang yung camera. So okay lang yan. Sir. Dito lang kayo. Hindi naman kayo nakikita Nalaglag phone ko. Okay. Ang ganda naman ng kuha natin dito. That legendary, simple lang naman ang konsepto. Nakuha nyo na. Nakuha nyo na. Simple lang naman ang konsepto. Sobrang simple ng konsepto. Uy! Raymond de los Reyes, brother, good evening. Mahal na mahal ko itong kapatid ko na to. Mahal na mahal ko. Boss pa shoutout daw, sir. Good evening, brother. Full support sa akin lagi yan Alam mo, isa sa mga bagay na na-appreciate ko kay Boss RDR, yung kahit alam mo yung wala naman siyang kailangan sa akin, regular nakakaalala. Regular. Na-appreciate ko talaga yun sobra. Alam mo, bihira kasi sa mundo yung mga ganong klase ng tao Yung naaalala ka kahit wala silang kailangan sa'yo. Bihira yun sobra. Bihira sa mundo yun. Maraming salamat, Boss RDR. Na-appreciate talaga ito. Sobra. Diba? Sabi ko sa iyo Minsan kasi Pilipinas matuto ka sa akin Mauna ka lang makita yung problema bago pa lumitaw yung problema. Yeah. Meron ganun trabaho yan. Trabaho mo makita yung problema bago pa dumating yung problema. Meron ganun trabaho Tawag yata parang risk management yata. Risk management pa. Hindi ako sigurado. Pero meron ganun trabaho. Bago pa mangyari yung problema, kailangan makita mo na yung problema. Kasi pag may nangyaring problema at hindi naagapan, ikaw ang sisisihin. Meron ganung klase ng trabaho. Uy, nawala. Ayan, doon Dali, nawala. Technical difficulty. Okay. Sa serve pa sila rito kasi medyo marami-rami ngayon yung tao Well, hindi kasing dami nung kagabi, pero still, marami pa rin. Masarap tong sinigang na to. Promise ko sa inyo, ito isa sa mga pinakamasarap na sinigang na natikman nyo sa buhay nyo. Promise ko yun sa inyo. Hindi man ito ang pinakamasarap na sinigang, at least isa to sa mga pinakamasasarap. Sige, go. Watch that. Sir. Sige. Dali lang po. Okay. Sabi ni Mercado Ian. Okay na yun, hindi nakikita to. Hanggang dito lang to. Sabi ni Mercado Ian, bago ka pa daw tumira, alam mo na yung 5 kasunod. Okay, maingay. Tahimik nga lang. Naano ko tuloy. Na-divulge ko tuloy, hindi sinasadya. Na-divulge ko tuloy, hindi sinasadya. Yes. Galing kay Sarwin A. Hamala. Assalamualaikum, Idol. Walaikum salam, brother. Idol, paano po yun nag-umpisa ng negosyo? Lugi kasi ako sa unang business ko. Expect mo na talaga yun. Laging yung unang negosyo, hindi talaga papatok yun. Laging ganun.
Kasi magiging trial and error yung unang negosyo mo eh. Hanggang sa matuto ka ng mga maraming mga bagay, tapos pag nalugi yung negosyo, babagsak ngayon ang ano mo, ang moral mo. Pag bagsak ng moral mo, mapapaisip ka ng maraming iba't ibang mga bagay. Kasi you have so much time to think about things eh. Tapos eventually, magkiklik sa'yo, dun pala ako sa ganun pala nagkamali. Sa ganito pala, sa ganun. Okay, yung susunod ngayon ng negosyo ang babanatan mo, alam mo na ngayon kung saan ka nagkamali. Pero hindi assurance din yun, napapaldo ka na sa negosyo. Hindi rin assurance yun. Bakit? Kasi maaaring nalaman mo nga kung saan ka nagkamali, pero maaari din namang wala kang disiplina para ayusin kung saan ka nagkamali. O maaari din namang naayos mo na kung saan ka nagkamali. Tapos may bagong problema na naman na hindi mo na naman namamalayan. Kailangan proactive ka. Ikaw mismo naghahanap ng problema para resolbahin yung mga problema. So you're putting yourself out of business. Ikaw na mismo ang sarili mong kakumpetensya. Ikaw na rin mismo yung sarili mong nagpipilit na magpabagsak sa sarili mong negosyo para alamin kung ano-ano yung mga problemang babagsak yung negosyo mo pag nangyari sa iyo yun. Para bago pa mangyari, alam mo na kagad kung anong resolution. Diba? Kaya nung sabi ko sa'yo kanina, diba? Sabi ko sa'yo, madadali mo yan eh. O, hindi ka nakinig sa akin. Pinabayaan lang kita. Para pag nadali mo, sasabihin ko ngayon sa'yo. Diba, sinabi ko na sa'yo. Hindi ka nakinig eh. Para maintindihan mo ngayon na kailangan mo palang isang Chichester sa buhay mo. Talaga naman. Talaga naman. Para maintindihan ninyo, Pilipinas, na merong mga taong nakakakita ng mga bagay na kailangan makita. Na minsan, bulag tayo. Kasi delusional tayo minsan eh. Pag sobrang, alam mo yun, sobrang optimistic mo sa negosyo, ang tawag toxic optimism. Pag toxic optimism na yung optimism mo, hindi mo na napapansin yung mga pwedeng mangyari. Sa sobrang pagka-optimistic mo, naniniwala ka yayaman. Tapos, mapapansin mo na lang yung sarili mo, nasa 5 taong ka na pala sa networking. Pero tangina, may isang gamit sa bahay, wala ka pang nabili. Ang tagal mo lang nagsasabi ng payaman. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito ni Erjan De Ramos. Saan po sakto location mo, idol? Dito po ako sa harap ng mahabang parang barangay hall. Dito to sa Angono, Rizal. Ulitin ko, Angono to ha. Angono ha. Angono. Angono Ulitin ha. na Angono. Binanganan ha. Angono ha. Sige, kakaintindihan na tayo. Si Gil kasi sumakay ng angkas galing ng Maynila. Pumunta ng mahabang parang barangay hall. Pagdating sa mahabang parang barangay hall, sir, ba't wala ka dito? Sabi ko, nasaan ka ba? Nasa mahabang parang barangay hall. Check mo yung mapa. Pagtingin niya ng mapa, puta, nasa Binangonan pala siya. Kalahating oras yung biyahe mula dun papunta rito. Alam mo, magkano bill niya? 700. Galing ng Maynila. 700, malaki pa sa sweldo niya. Ubus isang araw agad. Sige, next question. Ayan. Tanong ni Dennis Baharo Vlog. Idol, ang tanong ko, sino ba ang dapat tulungan? Yung tambay o yung negosyante? Yung negosyante. Ano tutulong mo sa tambay para lalo siyang tumambay? Hindi naman ibig sabihin na negosyante automatic na kagad na pumapaldo ng pera. Hindi mo alam kung gaano kahirap pumaldo ng pera sa negosyo. Mas madali pang kumita ng pera bilang empleyado, ano ka? Yes. Mag-empleyado ka, trabaho ka ngayon, bukas may kahit pa paano, di ba? Hindi pala bukas yung sweldo, sa 15 pa pala. At saka sa katapusan. Katapusan. At least meron ka, di ba? Ganun ka simple. Magtrabaho ka ngayon, 15 katapusan, may sweldo ka na agad. Puta, pag negosyante ka, lahat palabas, 1 taon halos, walang kinikita. Tignan mo, makikita nyo rito Pilipinas. So, nakita ninyo, may pera, di ba? Pag bumili na ako ng karne, tas bultuhan yung bili ng karne, tignan mo, ubus ka agad yung pera. Yun, next question. So kung ako magsasuggest mas tulungan ninyo yung mga negosyante kaysa yung mga tambay. Kasi ano itutulong mo sa isang taong tambay? Madalas na pagkakataon yung taong tambay, ang dahilan kung bakit siya tambay kasi ayaw niya mag-apply. Ano tutulong mo ron? Bigyan mo ng pera yun, tignan mo, bukas ubos. Bigyan mo pagkain yun, bigyan mo, mamaya, tignan mo, gutom na naman yun. Siguro, pwede mong magawa ron, bigyan mo ng trabaho. Kung gusto niya magtrabaho. Pero ikaw na nga nag-branding sa kanya, ang tawag mo sa kanya, tambay eh. Diba? Kasi magkaiba yung unemployed, na ang dahilan lang kung bakit wala siyang trabaho, dahil nawalan siya ng trabaho. Unemployed yun, hindi tambay yun. Ang tambay, as in by profession, yun talaga ginagawa niya. Tambay talaga siya. Sige, next question. Tanong ito ni Lexis Carion. Ito ang tanong niya, sir. Paano mo masasabing naka-move on ka na at masarap ba yung sinigang mo? Papupunta ako kasi gusto ko magpa-picture sa'yo. Masasabi mong naka-move on ka na pag natikman mo na itong sinigang ko.
Smooth. Tanginang, ngitian yung mga sa paligid ko. Tanginang yan. Suabe, no? Malalaman mong pag naka-move on ka na pag wala ka ng pakialam sa kanya. Hindi yun pag bitter ka pa o pag galit ka pa o pag ini-stalk mo yung profile niya hoping na sana po kaya mong bumagsak ka pa pangka ka sana ng trend. hindi ka pa nakaka-move on pag gano'n ka pa, pag bitter ka pa. Na masasabi mong naka-move on ka na pag wala ka na talagang pakialam. Yun ang sagot ko. Hindi naman kasi ang kabaliktaran ng love hate daw eh. Ang kabaliktaran daw ng love, indifference. Nakuha ka na sa internet eh. Yung pag wala ka ng pakialam sa kanya, yun ang may ibig sabihin nung pag naka-move on ka na. Hindi yun paggalit ka sa kanya. Kasi tignan mo, pagka the more you hate, the more you love na. Sige, next question. Ayan. Tanong naman ni Kayan Maui Baragrir. Assalamualaikum Idol. From Cotabato. Tanong ko lang, anong masasabi mo sa mga tropa / kamag-anak mo na nanghihingi palagi ng discount porket kakilala o kadugo? Sabihin mo, hindi ka pa na makakabawi. Marami kasi talagang ganun. Maraming buraot sa mundo. Ako, buraot ako, sabi ng mga graphic artist. Hindi kasi nila naintindihan yung exchange of value kung tawagin. Hindi nila naintindihan yung concept ng exchange of value. Pagpatawad na lang natin sa kanila. Yung mga mayayamang graphic artist, naintindihan nila yan. Alam nila yon, branding. Pag ay sina-shoutout ka o kinikilala ka ng mga influencers, automatic mataas ang presyo mo. Pero itong mga hapit na hapit sa pera, bala ka sa buhay mo. Ganun kasimple. Tumawa ka na lang dyan, hanggang tawa na lang ang kaya mong gawin. Pero tungkol dun sa tanong niya, ang pinakakaramihang burao talaga na wala talagang pakinabang, kadugo. Yun talaga, kadugo. Pinakadakilang mga buraot na walang pakinabang, mga kadugo. Karamihan yan. Hindi lahat. Huwag niyong mapagkamalian. Kaya pag ang ibig sabihin nun, pagka nakachamba ka ng kadugo na hindi buraot, puta, ingatan mo ng gusto yun. Alagaan mo ng gusto yan. Sobrang swerte mo, may ganyan ka. Kasi yung iba nga, magulang pa mismo yung buraot. Nakita nyo naman kay Hulod, diba? Kinukuha ng nanay yung pera, tapos ginagastos yung pera. Tangina, solid yun. Hindi naman yung nanay yung nagpakahirap dun sa tumbling-tumbling nung anak na championship. Diba? Maaari, sabihin mo yung pundasyon. Yung nanay naman ikaw ang pundasyon, blah blah, etc. Ginawa lang naman ng nanay yung obligasyon niya. Hindi naman siya dapat bayaran dun eh. Totoo. Diba? Ginawa niya yung obligasyon niya in the first place. Anak niya si Yulo. Brother, hello. Yan. Yan ang sagot ko ron. Ako, suggestion ko sa inyo, simple ang konsepto. Kung hindi mo gusto, kumalas ka na lang sa mga kadugo mo. Kung hindi mo gusto, kumalas ka. Lalo na sa mga Muslim, ang dami pa namang mga Muslim ang negosyante. Yes. Tapos syempre, di ba, may mga iba, tambay, gano'n. Tapos manghihingi ng discount, manghihingi pa ng libreng ganito, libreng ganyan, libreng gano'n, libreng gano'n. Yung mga ganong klase ng tao, lahat na lang puro libre ang gusto. Tangina, basura yan. Basura. Sige, next question. Ito sir, sabi ni Jay Supan, shoutout naman po ako, carrot juice naman daw. Carrot juice naman daw. Carrot juice. May nag-shoutout nga kanina, Ariel Limbagan. Shoutout to kay Carrot Girl. Tangina. Nag-ano ka na. Nagkaroon ka na ng sarili mong nagkaroon ka na ng sarili kong moniker. Carrot Girl. Ay, pag nakita nyo si Gail ngayon, nakapula siya ngayon, kulay carrot. Orange yun, sir. Orange ba yan? Sige, go, next question. Tanong naman ni Joffel Bautista. Hello, Idol. Ask ko lang po, ano po ba dapat ang pinakaunang kailangan matutunan ng mga kabataan ngayon? Marami. Pinakauna. Siguro I will say, pinakauna. Pagmamahal sa magulang. Kasi daming kabataan ngayon, hindi na marunong magmahal sa sariling magulang. Sa dami ng mga bagay na natutunan nyo sa internet, hindi kasali dun, mahalin mo magulang. Pagmamahal sa magulang, lalo na kung magulang mo naman, maayos na tao naman, diba? Na pinag-aaral ka ng maayos, tapos may pagkain ka sa bahay nyo, tapos may ilaw ka, tubig ka, libre, may damit ka sa likod mo, diba? Minsan, wala eh. Mga tao talagang hindi mo naman masabing walang utang na loob, pero magtataka ka kung paano mahal na mahal sila ng magulang nila, tapos hindi nila kayang mahalin yung magulang nila pabalik. Tamo, tangina, ito, lalo na sa mga kabataan, ang daming mga kabataan ngayon nakakaburat na lang eh. Yung tangina, magjojowa ka, mamahalin mo yung jowa mo, tapos magulang mo ba naibig mo na?
Oo, Diba? totoo yan. Tang-inang yan. Nakakaburot kaya yung mga ganun. Lalo na yung mga, nandidiri ako lalo, yung mga wala pa 18 anyos, sa tawag sa jowa niya, asawa. Yeah. Tang-ina, nakakadiri talaga. Cringe, sobra. Nakakadiri talaga. Asawa ko. Tang-ina, dirin-diri talaga ako sa Tulog ka na ganun. ba, asawa ko? Kumain ka na ba, asawa ko? Tang-ina mo, kadiri. Kadiri. Mga kabataan, matuto kayo magmahal muna sa mga magulang nyo. Unahin nyo muna mahalin ng magulang nyo. Unahin nyo muna maghanap ng Diyos sa buhay nyo. Unahin nyo muna maghanap ng Diyos sa buhay nyo. Unahin nyo muna mahalin ng magulang ninyo bago kayo mag-aral lang kung ano-anong putang inang katataas ng mga pinag-aralan. Tapos parang sobrang taas ng pinag-aralan mo, wala ka ng Diyos, wala ka na rin magulang. Sige, next question. Tanong naman po ito ni M.A. Chan Viray. Paano mo ma-invite ang taong asawa mo na walang ka-interes-interes sa negosyo na magnegosyo din? Komportable na kasi sa pagiging empleyado. Okay naman yun eh. Wala namang masama maging empleyado eh. Kasi tignan mo, isipin mo yung konsepto na siya nga maligaya na sa pagiging empleyado eh. Kung ikaw hindi ka maligaya sa pagiging empleyado, edi you do you. Diba? Kanya-kanya. Kasi pwede mo namang ayain yun eh. Pakita mo muna kung paano. Ang gusto mo, basta na lang siya magkaroon ng interest tapos hindi ka naman niya makitaan ng talagang totoong negosyo. Diba? Minsan may ganun eh. May mga ganung klase ng tao yun. Gusto nila magka-interest yung iba doon sa interest nila, sa trip nila. Alam mo, kanya-kanyang trip sa buhay yan eh. Parang kami lang nung kasintahan ko eh, diba? Trip niya yung itlog na luto-luto. Ako naman, ang trip ko naman, malasado. O pipilitin ko ba siyang dapat malasado yung itlog? Diba? Kanya-kanyang trip yan. Kung yun ang trip ng asawa mo, di mo siya doon. Wala namang masama ron eh. Tignan mo, pag pumapaldo ka sa negosyo, okay, sige. O, tema, pakinggan nyo ako ha. So, pumapaldo ka sa negosyo. Sinigang po. Ngayon. Yes. Pwede mo tikman, kuya. 100 with rice po. Baka po. Pumapaldo ka sa negosyo. Tikman mo po yan. Isipin mo yung konsepto ha. Pumapaldo ka sa With rice negosyo. po. Di pwede mo ngayong kuning empleyado asawa mo. Tapos pag nagka-interest siya sa mismo negosyo nyo, negosyante na rin siya. Yun. Ang pinaka mabilis na paraan para manghikayat sa akin based on experience, ang pinaka mabilis na paraan para manghikayat, ikaw mismo gawin mo. Tapos pakita mo kung paano ginagawa. Makita nyo Pilipinas kung ano ginagawa ko sa inyo. Di ba hinihikayat ko kayo? Gumawa ng pera, maging matitinong mga tao, makaalala sa Diyos, mahalin mo magulang mo, diba? Mahalin mo kapwa-tao mo. Nakita nyo hinihikayat ko kayo? Paano ko kayo hinihikayat? Ako mismo, personal, pinapakita ko sa inyo mano-mano. Mano-mano. Itong pares na to, puta, yung bari-bari ang kinikita rito, di mo alam kung magkano expense ko sa negosyo. Hindi man lang makakatinga to. Pilipinas, ang pinakamabilis na paraan para matuto ang kahit na sino, pakita mo eksakto kung paano. Yun ang sagot ko ron. Tanong naman ni Kurt Bryce A. Gutierrez, anong masasabi mo sa 48 Laws of Power? Is it good or bad? Depende kung nakaninong kamay. Kasi lahat naman ng information, it can be used for good or for bad. Bahala ka na lang kung paano mo gagamitin. Yun ang sagot ko ron pansamantala. Hello, bossing. Ano maipapayo mo sa nagsisimulang clothing business? Maraming salamat and God bless. Take out po ito na tama? Hindi ako masyado magaling sa clothing business eh. I will say, kung halimbawa ako babanat ng clothing business ang babanat ko dyan, kailangan mo kasing makilala eh. You need that notoriety eh. Kailangan mo ng pagkakakilanlan, kailangan mo ng branding. Pag sinusuot ng mga sikat yung damit mo, o kahit papano kaya mong kumbinsihin ang publiko na sinusuot ng mga sikat yung damit mo, papaldo yung clothing business mo. So pwede mong padala ngayon o punta ka sa mga events, kung kanino mang events, ipasuot mo ron sa influencer, picturean mo siya sa nasuot yung clothing na ginawa mo, tapos saka mo ngayon i-post sa social media. Yun. Isa sa mga pinakamabibilis na paraan. Pasuot mo. Kasi, herd mentality eh. Nakakita ngayon ng isang pirasong sikat. Yung mga fans ng sikat na yon, merong possibility na baka 2% o 1% ng mga yon, yung mga fans nun, magsuot din ng katulad ng sinusuot ng fans nila. Merong possibility ganun. Hindi nyo alam, minsan panahon lumitaw ako sa internet na nakapolong itim ako. Hindi nyo napansin, ang daming nagpolong itim, tapos nagbe-message sa akin, ang dahilan daw kung bakit nakapolong itim, dahil idol na idol daw ako. Nagpagupit pa nga ng kaparehas ng gupit ko. Hindi ko naman sinasuggest sa mga tao yung ginaya lang nila. Ginaya lang naman nila yun eh. Isipin mo kung nagbukas ako ng sarili kong clothing line, ganun yung mangyayari. Yeah. Lagi kong suot yung sarili kong clothing line, Thank you tapos po. ako mismo personal na magpapasikat para may Thank isang you. piraso na influencer na sikat. Ako. Diba? Tapos, susunod nun, papasuot ko sa iba pang mga influencer para maraming influencer yung nagsusuot ng clothing ko. Yun ang babanat ko ron. Tapos Shopee at saka TikTok, dapat readily available sa halos lahat ng online platform para mabilis ang transaction. Sige, next question. Tanong ni Isaya Yangi. Mhm. Sir, tama lang po ba yung ginawa ni Carlos Yulo na
na magtaas ng pride sa magulang niya? Hindi pagtataas ng pride yun, kinat niya yung magulang niya. Bakit niya kinat? Tangin na, lakas humarabas ng pera eh. Diba? Ginawa siyang insurance eh. Tapos, kumakampi pa sa kalaban. Diba? Technically, treason yung ginawa ng nanay niya sa kanya eh. Diba? Pagtataksil yung ginawa ng nanay niya sa kanya eh. Ano yan? Betrayal yun eh. Betrayal eh. Although hindi naman bansa si Yulo para treason. Diba? Pero, ang ibig sabihin, betrayal yun. Betrayal yung ginawa ng nanay niya sa kanya. Sa akin yung kakampi ka sa kalabang ko, kahit sino ka pa. Tuturing kitang kalabang ko. Nakakampi ka sa kalabang ko. Ganun kasimple yun. Hindi naman kasi alam mo sa akin, simple lang ang konsepto. Hindi masyadong mabigat sa akin yung konsepto ng kadugo. Maliban na kung pinatutunayan mo, nakapamilya ka talaga. Ganun sa akin ang simpleng konsepto. Hindi mabigat sa akin ang konseptong kadugo. Maliban na kung pinatutunayan mo, nakapamilya ka talaga. Kasi ako, pinatunayan ko sa mga taong nakapaligid sa akin, pamilya talaga ako eh. Masyadong maraming dugo ang dumanak para lang mapatunayan ko na pamilya nila ako. Yun ang masasabi ko ron sa inyo. At maraming saksi niyan. Maraming saksi. Maraming nakakita na maraming dugo ang dumanak para lang mapatunayan ni Chichester na pamilya talaga nila ako. Ito lang si Kil eh. I agree. Sige, next question. Tanong naman po ito ni M.A. Chanveray. Ay, mali. Siya na rin pala. Ito, Kelly Monteros Dominguez. Ito maganda to. Sandali. Good evening po. Hold mo muna yan, sandali. Nasa Bible po, honor your parents, di ba? Totoo, nasa Bible talaga, honor your parents. Yun yung nasa lumang tipan. Yeah. Pero ang nasa bagong tipan, ano sabi? Igalang ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Paano kung hindi sa Panginoon yung magulang mo? Di ba? Mga tamad na klase ng tao. Nakasulat sa Biblia, ang hindi nakakandili ng sariling kanya, lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Mas masama pa sa demonyo yun pag hindi mo kinakandili sarili mong anak eh. Oh. Sige, nakasulat din naman sa Biblia yun eh, di ba? Alam niyo, kunin niyo kasi yung konteksto. Ibigin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Yun ang nakasulat, magulang sa Panginoon. Hindi lang yun ama't ina. Kung yung lolo mo o lola mo, yun yung nag-aalaga sa'yo, yan ang magulang mo sa Panginoon. Ano ka? Kung inabandona ka ng nanay mo at ang nag-aalaga sa'yo, tsuhin at tsahin mo lang, yan ang magulang mo sa Panginoon. Kung namatay ang nanay at tatay mo at inaalaga ka ng total stranger, yan yung magulang mo sa Panginoon. Yan yun. Pero hindi automatic yun. Automatic kung sino naglabas sa'yo sa poke niya, yun na kagad, magulang sa Panginoon. Hindi ganun. Hindi ganun. Kunin nyo yung konteksto. Sige, next question. Tanong ni Kelly Monteros Dominguez. Tamo. Yung mga ganung bagay, Pilipinas, maririnig nyo ba yan sa mga ibang influencer ninyo? Ang maririnig nyo sa ibang influencer nyo, hindi, walang sinabi si God na huwag magparami ng asawa. Yan ang mga maririnig nyo sa mga influencer nyo, Pilipinas. Ingatan mo ang sarili mo sa mga pinakikinggan mo, Pilipinas. Siguraduhin mong yung mga pinakikinggan mo, totoo sinasabi sa'yo. Huwag ka nakikinig sa mga taong sinungaling. Pinasasama ang budhi mo, pinabobobo ka, pinatatanga ka dahil gustong makuha pera mo. Sige, next question. Ito, totoo na taga. Kelly Monteros Dominguez. Good evening po, Idol. Ask ko lang, anong masasabi mo sa monkeypox? Mauulit kaya ang lockdown way back 2020? Dapat ba mangambang sambayan ng Pilipino? Salamat po. Hindi kasi ako alarmist. Ayoko lang ganung konsepto na parang ang dating conspiracy theory. Hindi ako interesado rin. Hindi ako alarmist. So, ganito na lang. Ito sasabihin ko sa inyo. Mag-ready kayo, Pilipinas. Mag-ready kayo. Bakit? Hindi mo naman kasi alam kung ano mangyayari. Pwede magkagera ang Pilipinas sa China, pwede magka-chicken pox, pwede magka-small pox, pwede magka-2 pox. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Hindi mo alam kung ano mangyayari. So, alam mo, mas maigi, maging handa ka na lang sa lahat ng bagay. Kaya ka tignan mo, Project 1M, yung mga sumasabay dito, maintindihan ninyo, pag dumating yung panahon na nagka-problema yung bansa natin, pag sumabay ka sa Project 1M at nagkaroon ka talaga ng 1 milyon, tignan mo, hindi masyadong mabigat para sa pamilya mo. Yun ang simpleng konsepto. Pinapaghahanda ko kayo kung hindi nyo napapansin. Pinapaghahanda ko kayo sa darating na panahon. Kasi magkakaroon, brother, good evening. Kasi magkakaroon ng malalaking mga problema kung hindi pa ba naman obvious sa inyo, 'di ba? Siguro wala na, nakatakas na. Oo, sir. 'Di ba? Yung meme na nagkita sila ni Nakita Kibol. daw sila ni Kibol. Putang ina. Gubo? Gubo? Kibs? Magkaganon yung kotse, magkaganon yung kotse ng dalawa, tapos nagkatagpuan. Gubo? Kibs? Nakakatawa yun. Sige, next question. Tanong naman po ni Rico David. Gusto ko marinig mo, Rico David. Okay.
Tanong niya, gusto ko marinig sagot mo, Idol. Isa to sa mga naitanong sa akin sa isang interview. Okay. Could you share a meaningful Bible quote that resonates with your personality? 4:7 na kawikan. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng pipiliin mo na. Sobrang importante sa akin ang karunungan. Mas importante sa akin ang karunungan kaysa sa kahit na anong iba pang bagay. Given the chance to choose between wisdom and all other things, including my life, I will choose wisdom. Karunungan na hindi napagtanto at hindi nakilala ng sanlibutan sapagkat kung nakilala sana nila, di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung mamamatay ka kapalit ng isang karunungan, papayag ka? Karunungan galing sa Diyos, syempre. Karunungan galing sa tao. Anong pakinabang mo, mamamatay ka? Diba? Karunungan galing sa Diyos. Doon tayo sa karunungan galing sa Diyos. Sige, go. Next question. Sarap pala nito. I'm sa'yo. So, siya naman, kumakain tayo. Eto, tanong ni Nix Jeremiah, Boss the Chichester official, may maaabangan ba namin yung kahit konti na content malupito ng official dyan, bossing? Tinatanong niyo kung magko-collab ba kami, gano'n ba? Parang gano'n. Hindi ko alam. Nakapakita kami nito nakaraan sa birthday ni Boss RDR. Magkausap din kami, magkakwentuhan kami ng kaperaso, pero hindi masyado. We don't have enough time para. Baka, di ko alam eh. Siguro. In the future, di naman natin masasabi kung ano ang ilalabas sa mga susunod na araw eh. Diba? Di natin masasabi kung ano ilalabas sa mga susunod na araw. Kung sakali man pumutok yung konsepto at medyo, alam mo yun, diba, sumikat ng gusto, baka sakali magka-interest siya mag-collab kami. Masikat siya kaysa sa akin eh. Ako hindi naman ako importanteng tao eh. Ako lang naman sa The Chichester. So, isa lang pong basurero. Isang basurero, na nagtitinda sa kanto. Pero ano kotse mo sa STI? Huwag ka na maingay. Putakin naman eh. Huwag ka na maingay. Ati-ati lang, basta basurero lang ako, gano'n. Andal ako doon, sidecar, tricycle. Parang maganda ata yun. Huwag ka na maingay. Yung pulang kotse. Huwag ka na maingay. Ang iniming. Yung pulang kotse. Maingay. Maingay. Wala akong kotse. Wala. Mahirap lang ako. Motor-motor. Bulok-bulok. Sige, go. Nawala yung tanong. Wait lang po Mm-hmm. Hindi na nagsuscroll. Ayan. Sabi ni Kayan Maui Baragdir, Good evening, Idol. Anong masasabi mo sa mga SK officials, bata pa lang pero natututo ng mangurap? Magulang eh. Magulang. Hindi naman yan basta na lang matututunan nila sa sarili nila. May nagturo dyan. 22:6 na kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya tumanda, hindi niya iiwalayan. May nagturo dyan. Kaya tignan mo, bata pa lang, alam na kagad kung paano gagawin eh. Oo, magpaliga tayo. Overprice natin yung volleyball. Tangina. Ay nako, Pilipinas. Hindi niyo ako maloloko pagdating sa mga ganyang bagay. Masyado na akong matanda. I have lived through generations after generations. Masyado na akong maraming nabasang mga libro ng mga tao, libu-libong taon na nabuhay dito sa mundo at matagal ng mga patay. Sige, next question. Yeah. Tanong naman po to ni Chinichi Conan. Boss, tama ba na sinasamba ang ginawa ng tao tulad ng semento or gawa sa kahoy? Semento? Ay, nasagot mo na nga yung sarili mong tanong eh. Kaya ka nagtatanong ganyan kasi nagdududa ka. 'Di ba? 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Kawangas ng anumang bagay na nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo yuyukuran sila o pagsisilbihan man, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalawang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na salin na nangapopuot sa akin. Ikaw nga mismo nagdududa ka eh. Diba? Habakuk 2:18. Ano na napapakinabang niyaong malililok na gumagawa ng mga larawang inanyuan na nagtuturo ng kasinungalingan? Alam mong kasinungalingan yan eh. Diba? Gaano pa karaming talata sa Biblia ang kailangan ninyo, Pilipinas, para matuto kayo na ang larawan hindi sinasamba? Sabi nga kay Isaias eh. Diba? Mismo Diyos na nagsasabi. Ako ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa mga larawang inanyuan. Ayaw ng Diyos nun. Ayaw. Nagagalit nga ang Diyos kapag sumasamba ang tao sa larawan eh. Nakita niyo naman yung nangyari sa panahon ni Moises eh. Brother, good evening. Kamusta? Sipag talaga. Gaano kasipag yung barangay natin. Rorobing sila. 10 oras na ng gabi. Ikot-ikot sila. Hanap ng sakali mo may problema. Tutulong sila. Tamo? Sige, next question.
May nagtanong dito kanina, nawala na lang yung tanong niya. Parang tanong niya, naniniwala ka po ba daw talaga na totoo ang Sodom at Gomorrah? Kung oo, saan daw ito? Meron ako mga nakitang research tungkol dyan sa Sodom at Gomorrah na merong malaking possibility, we're only talking about possibility, na nandun yan sa ilalim nung, kalimutan ko tuloy. Nandun sa ilalim ng, anong tawag doon? Dead Sea. Merong possibility na nasa ilalim yan ng Dead Sea. Ang problema kung bakit hindi ma-dive yung Dead Sea kasi napakaalat masyadong mataas yung salinity level. Sinigang po. Na umaangat Sinigang yung na baka. umaangat lahat ng bagay na nilulubog doon. Pero nasubukan nilang Scanning po yan. yung pa ang problema nun. 100 po. With rice na po. Gusto siya po tikman. Okay na? Ang isa pang problema nun, yung Dead Sea nasa pagitan ng 3 bansa. Kung nasa pagitan ng 3 bansa, nahirapan ngayon silang magsikuha ng permit para i-excavate yun. So yun. Tignan nyo na lang, nasa YouTube yun. May mga documentaries tungkol dyan sa Sodom at Gomorrah at kung saan banda nandun yan. Kasi, alam mo, ang problema kasi natin yan, kaya mahirap na ngayon mahanap yung lugar na Sodom at Gomorrah. Unang-una nasa Middle East yan eh. Una nasa Middle East yan. Pangalawa, masyado ng maraming digmaan na nangyari at masyado ng maraming pagkakahati-hati ng mga bansa na naunang mga bansa yung nangyari. Ngayon, hindi na ngayon magkaintindihan tungkol doon sa mga boundaries at saka mga borderlines. Sobrang dami nang nangyari. Nagkakubguban ng bansa sa kung saan man, tapos nakubgub uli ng kabilang bansa, tapos kabilang bansa naman, tapos kabilang bansa naman. So ngayon, na nangyari? Gumulo na ngayon ng mapa. Yung mapa ngayon, hindi yan yung mapa dati. Yung mapa ngayon, bago lang yan. Yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga bansa, bago lang yan. Sa Sodom and Gomorrah. Oo, kasi sinabi ng Diyos yun. Nasa Biblia yun. Nasa Quran din yun. Sige, next question. May nagtanong dito, sir. Tanong Sige. ni Limuel. Ang tanong niya, bakit daw nasa dictionary sa internet daw yung apelyido mo? Nawala kasi yung tanong, ba't daw nasa internet yung apelyido mo, sir? Membro ka daw po ba ng gang? Limuel. No comment. Sorry. No comment. Sige, next question. Basta ako, isang ordinaryong taong bayan, basurero lang ako. Ako ay nagtitinda lang sa tabi ng kalsada. No comment. No comment. Sige, next question. Tanong ni CB. Masyado ka ng maraming nalalaman, ha? Sige, sabi ko sa inyo, masamang tao ako eh. Ang kukulit ninyo eh, diba? Gusto nyo pa talaga akong kanain eh, diba? Hindi naman ako lumitaw sa internet na mukhang mabuting tao. Mukhang masamang tao, tapos mabuting tao pala ako. Ganun na lang. Dala lang, simple lang ang konsepto. Gusto ko lang makapagbagong buhay. Ang gusto ko lang, mabigyan ako ng pagkakataon sa kabilang buhay. Baka sakaling tanggapin ako ng Diyos. Baka sakali. Nagbabaka sakali lang ako. Gusto ko lang maging mabuting tao. So please, parang awa nyo na. Tigilan nyo na ako. Masyadong marami ng dugo na nasa kamay ko. Tigilan nyo ako. Ayoko nang madagdagan. Okay na ako. Masyado nang mabigat ang konsensya ko. Sige, next question. Tanong ni Zip. CB Roberto Atong Sylvester III. Holiday Okay, yun na. Okay. Holiday bukas. Open po ba kayo from Bulacan? Oh, open kami rito. Lagi kaming open. Lunes hanggang Linggo, walang day off ito hanggang makarating tayo ng 1 million. The only time na magsasarado kami is kapag parehas kami ni Gail na pag ako pala hindi available kasi meron akong kailangan gawin na sobrang importante. Pero so far, wala namang sobrang nauusog ko lahat ng schedule ko eh. Malaya ang umaga ko. Nauusog ko ang mga schedule ko. Malaya ang umaga ko kahit paano may konting kalayaan ako sa tanghalian. Pero pagdating ng hapon, kailangan nandito na ako, makabalik na ako agad asap. Inireserba ko na yung gabi ko para sa inyo, Pilipinas. Inireserba ko ang mga gabi ko para sa inyo. Sige, go. Next question. Ito sir, tanong po ni Rostom Murillo, may plano po bang magdagdag ng branch para mapabilis ang 1M? Ang plano pansamantala, siguro baka magkaroon din branch eventually. Pero hindi yun ang target eh. Ang target stability.
Maging stable muna. Hindi nagpaparami, hindi automatic makakapagparami ng pera yung pagkakaroon ng branch eh. Pagka hindi stable yung una mo, yun ang pinakamabilis na paraan para yung pangalawa mo hindi rin stable. Tapos po pangatlo ka pa. Yun ngayon ang pinakamabilis na paraan para ubusin mo ngayon lahat ng pera mo. Imbes kumita ka, malulugi ka dyan. Pilipinas, matuto kayo sa mga lumang negosyante. Ang mga lumang negosyante, ang una munang tina-target stability. Stable muna, tapos pagka sobra-sobra na pera, sobra-sobra na bla bla, etc. Tapos masyadong malaki talaga yung market doon sa kabilang lugar. Tsaka pa lang ngayon sila nag-branch out. Matuto ka sa mga lumang negosyante. Ako, doon lang naman ako natuto sa mga lumang negosyante. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Alvin Contreras. Mag-Wikipedia tungkol sa akin. Meron na. Yeah. Tanong ni Alvin Contreras, open pa po ba yung matitikas na taga-Antipolo na GC na po? Gusto ko pong pumasok. Pasunod na yung Antipolo. Pasunod na yung Antipolo. Abangan nyo. May inaasikaso lang ako ngayon dito sa Angono. Ini-stabilize ko lang. Angono po pala, di pala Antipolo. Angono? Kung open pa daw po. Open pa tayo ngayon? Mag-open pa tayo? Angono? Hindi, sa ano natin? Huwag mo na. Sige. Stabilize muna natin. Stabilize muna. Pag na-stabilize natin, tsaka kami magpapatawag ulit. Abang ka lang. Bagal mo kasi. Sige, next question. Tanong ni Jo Marie Diaz. Idol, hanggang anong oras po kayo pupunta po ako? Sana makaabot ako. Anong oras na ba? Hanggang alas 2 kami rito. Sa kalahating oras pa. Tara, diretso ka na rito. Sige, go. Next question. Kaya, puro shoutout ito eh. Tanong ni Remon Amigos Marang. Question po, good morning po brother. Ano pong pangunahing karakteristik ng isang tao na nararapat pakisamahan kahit pa sa mahabang panahon? Hindi ka kasi makakaasa dun eh. Kasi kahit ano pang pangunahing karakteristik yung makita mo dun sa tao na yon, anything can go wrong anytime. So ito na lang masasabi ko sa inyo. Pag halimbawa, meron kang nagustuhan sa isang tao, batiin mo ng batiin yun. Para tuloy-tuloy ngayon, hindi lang yung tao yung babatiin mo, pati yung mismong trait na nagustuhan mo sa kanya. Pati mismong trait. Katulad nun, di ba sinasabi ko sa inyo, di ba? Tungkol kay Raymond de los Reyes na nakakaalala. Laging nakakaalala kahit wala siyang kailangan. Di ba? Ngayon, gusto ko yun eh. Gusto ko yun na nakakaalala sa akin kahit walang kailangan. So ngayon, lagi kong binabati yun para lagi niyang maalala na isa sa mga bagay na pinakapaborito ko talaga sa mga tao, yung nakakaalala sa akin kahit walang kailangan. Kasi ako, ganun din naman ako, nakakaalala rin naman ako kahit walang kailangan eh. Isa sa mga pinakagusto kong trait ng tao yun. Isa yun sa mga pinakagusto ko. Pero hindi lang yun kasi ang tinitignan ko eh. Hindi nga yun ang number one eh. Hindi yun ang number one eh. Marami kasi yan. Simple lang naman ang konsepto sa akin eh. Ako nagmamasid, tumitingin-tingin. Pero I always keep my guard up. Kasi kahit ano pang makita mo, kahit ano pang sabihin ko sa'yo na unang trait na hanapin mo sa tao, sabihin mo, halimbawa, maka-Diyos, di ba? Nakita mo nga yung trait na yun. Nakita mo yun 3 years, 4 years ago. Ang daming pwedeng mangyari. Pwedeng ngayon, si Raulo na yung tao eh. Di ba? Kasi ako, ito napapansin ko ito napapansin ko rin. Ito makakatulong to sa'yo, brother. Pakinggan mo to. Sa pagtatansya sa tao, walang one size fits all. Wala. Ito mapapansin mo, pattern. Pattern. Yung una na nasa iyo loyalty, susunod niyan, malikot na mata. Doon mo muna makikita. Nasa iyo loyalty, nakikinig ng gusto, interesado talaga sa'yo. Nakita mo yon for the past 1-2 years. Tapos, minsan panahon lumilikot na mata. Minsan panahon inuutusan mo, hindi na sumusunod. Minsan panahon, may inutos ka, nagkunyaring hindi narinig. Yun, dapat snappy ka dun. Dapat mapansin mo yun. Yung konting mga maliliit na konting kibot, dapat napapansin mo. Bakit? Kasi dun sa mga maliliit na yun, direct giveaway na kagad yun kung ano nasa isip nila. Direct giveaway na kagad yun. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Pero bago pa magsalita yung bibig, tignan mo na kagad yung kilos pa lang. Kilos, ang daming sasabihin sa'yo ng kilos. Yung lingon pa kaliwa, nasa mas madalas na pagkakataon, nagsisinungaling kapag kumakaliwa ang lingon. Yung lingon sa kanan, nasa madalas na pagkakataon, nag-i-imagine ng mga bagay-bagay. Tignan ninyo yung kilos ng mga tao.
magmasid kayo. Tapos kayo mismo, tumingin kayo ng common denominators ng mga tao na hindi lahat halos ng common denominators nakasulat sa libro. May mga bagay na hindi nakasulat sa libro. Ngayon, ito pa problema mo, hindi naman kasi lahat readily accessible sa'yo yung mga libro na yun dahil maaaring gusto mong matutunan pero hindi mo alam eksakto kung ano talagang libro babasahin mo eh. Yun ang problema eh. Diba? Mayroon ng mga nagsulat ng mga libro na mga magagaling na mga tao at mga malulupit na mga tao na naghanap ng trait sa mga tao kung ano ba dapat ang hinahanap mo sa mga tao. Ito ang problema. Hindi mo alam kung sino sumulat, hindi mo rin alam kung ano pangalan ng libro. Alam mo lang na meron nang nagsulat nun, imagination mo, kasi halos lahat naman ng bagay sa mundo, meron nang naisulat ng kung sino man tungkol dyan eh. Kaya ang bottom line nun, simple. Ikaw na lang sa sarili mo mag-aaral ka. Pag nakakita ka ng libro, swerte mo pa. Pero sa akin, diretsahan, hindi ako naghahanap ng isang pirasong trait lang sa isang tao. Ang tinitignan ko, yung kabuuan ng tao. Pag nakita mo na yung kabuuan, tapos nakita mo yung patterns na ginagawa nitong tao na to, nakita mo na yan sa mga dating nangyaring ganito, o dating mga ganitong maayos na mga tao, nakita mo sa kanya yung pattern ng mga maayos na tao, yun ang pagtiwalaan mo, pattern. Yung pattern sa mas madalas na pagkakataon, that can never go wrong. Merong sinusunod na patterns ang universo. This goes in general, sa buong universe. May sinusunod na patterns. Wala nga pala ako sa loob ng grupo ko. So, nakalimutan ko, live pala to. Akala ko grupo ko yung kausap ko. Sorry. Sige. Ibang question naman. Sinuwerte kayo ron, nadulas ako ha. Sinuwerte kayo ron, nadulas ako. Sinuwerte ang mga nasa live, nadulas ang Chester. Ano ba viewers natin? 603. Dami. Nadulas ang Chester. Dumami ang info. Sumobra. Overshoot tayo rin ng konti. Atras. Wala nga pala ako sa loob ng grupo ko. Wala sa loob ng grupo. Atras. Okay, next question. Pag nakatingin kasi ako sa'yo, baka ramdam ko, kausap ko yung grupo eh. Tuloy, may nagtatanong na sa akin, bakit daw ako nasa Wikipedia? Sige, next question, go. Tanong ni Kervin Jade Valedismo Aranyo, masaya ka ba kahit marami ka nang nalalaman? Cause I heard this quote, happiness in smart people is the rarest thing I know. Hindi totoo. Rarest thing. Ay, nako. Alam mo ito sabi ni Solomon, sa karamihan ng karunungan dumarating ang mga kalumbayan. Sa karamihan ng karunungan dumarating ang mga kalumbayan. Pero ito magtataka ka talaga kay Solomon eh. Ito nagwa-wonder talaga ako sa kanya eh. Tignan mo. So sabi ni Solomon, sa karamihan ng karunungan, dumarating ang mga kalumbayan. Pero, karunungan pinakapangulong bagay. Sa lahat ng pipiliin mo unawa. Ano ibig sabihin nun? Pag dumami unawa mo, magiging mas malulumbay ka. Ayokong interpret ng iba yung salitang lumbay. Kasi pag in-interpret mo ng iba yun, baka ang lumabas tuloy depression eh. Pero, pag binasa mo kasi yung Ecclesiastes, alam mong merong something kay Solomon eh. Alam mo yun eh. Alam mong merong something kay Solomon na merong hint na hindi siya masaya. Merong hint eh. Paano man nasabing merong hint, Chester? Kasi ang sabi niya, 1:2 ng Ecclesiastes, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Tapos inisa-isa niya ngayon lahat ng mga napansin niya na walang kabuluhan. Na yung hangin, darating, mawawala. Tapos magtatanim, mag-aani. Mabubuhay, mamamatay. Etc. So ano ngayon ang bottom line ng lahat ng bagay? Makikita mo pa yun doon sa pinakadulo. Pero isa sa mga bagay na isinulat ni Solomon tungkol doon sa Ecclesiastes na sinabi niya walang kabuluhan ng walang kabuluhan, sa karamihan ng karunungan ay dumarating ang mga kalumbayan. So pag mas marami ka ngayong alam, mas parang antunog. Antunog. And I may be wrong, antunog, parang mas miserable buhay mo pag mas marami kang alam. Tanong mo mga mayayaman, yung readily available sa kanila lahat, yun ang pansin mo they stick together, they talk to each other. Pero pag halimbawa, ang isang mayaman, lahat talang readily available na sa kanya. Yung paupahan mo kung saan dumarating sa'yo pera, tapos wala ka ng problema, tapos wala kang sakit ng ulo, tapos yung mga anak mo nasa Amerika na, magaganda na mga buhay, tapos 60 years old ka na, tapos malakas na malakas ka pa, tapos hindi mo na ngayon alam kung ano gagawin mo sa buhay mo. And then you ask yourself, what will you do with the remainder of the time that you have in this world? Kasi hindi ka na naghahabol ng pera eh. Hindi ka na naghahabol ng pera, hindi ka na naghahabol ng karangyaan, hindi ka na naghahabol ng kayamanan, hindi ka na rin naghahabol ng kasikatan kasi matanda ka na, aning mo yung kasikatan. Hindi ka na rin naghahabol ng kapangyarihan kasi matanda ka na eh. Aaning mo pa yung kapangyarihan.
Diba? So ngayon, you ask yourself, ano ngayon ang gagawin mo sa buhay mo? Ano nga uli yung tanong? Nakalimutan ko, question and answer pala to, putang ina. Wait. Pag nakikita ko kasi to, pakiramdam ko nasa grupo ko eh. May nag-comment nga dito, sir. Ano sabi? Nakalimutan ko na yung tanong eh. Nag-enjoy din ako eh. Yung pag sobrang talino mo, nagiging malungkot ka naman. Hindi, yung tanong. Happiness is the rarest thing. Pinakamatalino tayo, yung rarest thing na... Yung masaya, Happiness. happiness. Sa akin, diretso, happiness is a choice eh. Happiness is a choice. Pinipili ko kasi ang kaligayahan eh. Kaya tatanong mo, paano mo napipili ang kaligayahan? You have to know and you have to understand and you have to define happiness first. Kasi iba-iba ang happiness depende sa kung sino tao. May mga tao na ang happiness niya yung mga anak niya. May mga tao naman ang happiness niya ganun. May mga tao naman ang happiness niya dami ng pera. May mga tao ang happiness niya yung presence of mind. May mga tao naman ang happiness niya kotse. May mga tao ang happiness niya bahay. May mga tao ang happiness niya parang katulad sa akin. Gusto ko makita mga kapwa-tao kong umuusad sa buhay. Iba-iba ang happiness eh. Iba-iba ang happiness eh. So you have to learn how to define happiness first para sa iyo, para sa sarili mo. Ano definition sa iyo ng happiness? Pag na-define mo na ngayon kung ano ibig sabihin para sa iyo ng happiness, then you can go full speed ahead. Tapos, ikaw din mismo, you have to acknowledge na, teka muna, ang definition ko ng happiness ito. Dapat ngayon masaya ako dahil ito na ngayon sa harap ko yung definition ko ng happiness at nandito ngayon sa harap ko eksakto yung resulta. Yes. Ikaw mismo, you have to apprehend Sinigang yourself. po. Sinigang, brother. Yes. Masarap to, sinigang na baka to. Gusto mo tikman muna, boss? Tignan mo muna. Patikman mo, sige, go. Nako, ito ang pinakamasarap na sabaw sa inuman na matitikman mo. Yes. Niluto ito. Huwag ka na maingay. Kakambal niya yun. Bossing! Kamusta ang buhay? Sinurupitan talaga yan eh. Lagi yung naiingit. Sige, tingnan mo. Isa po. Magkano po? 100 with rice po. 90 pesos lang. po. Nasunok pa. Ano, G. Chester? Bossing! Kamusta ang buhay? So, ano nga po ni RJ Aquino, meron ka na po palang grupo sa Ango na gusto ko pong sumali. Abang ka muna, stabilize muna namin. Ang target dito muna, stabilization. Pa-stabilize muna natin. Nakita ko to kanina yung sa sinigang nyo. Buti nakarating ka, nakabisita ka. Hindi dumaan na ako dito. Sabi ko naghanap ako sa anong bakit. Napadaan ka lang. Kita mo, Pilipinas. May mga iba kasi nagsasabi, kaya may kapila bibili sa'yo kasi kilala ka. Hindi, may mga bumibili nga rito, hindi nga ako kilala. Dami nga bumibili. Siguro, I will say good, mahigit sa kalahati. Yung mga dumaraan dito, na dumaan lang dito, tapos, hindi talaga ako kilala. Naghahanap lang talaga ng makakain sa madaling araw. Mahirap maghanap ng makakain, probinsya to eh. Probinsya eh. Okay, ako muna babasa. How to build network po business-wise. How to build, ito maganda oh. How to build a network po business-wise. Photographer po kasi ako and struggling to make network. Ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng network, makipagkilala ka sa mga tao. There's no other way. Pupunta ka sa mga events, makikipagkilala ka, makikipagkwentuhan ka, tapos i-video call mo na. Siguro mga 6-10 beses mong i-video call yung tao na yun sa iba't ibang pagkakataon. Nakapag-invest ka na ng emotion dun sa tao na yun, na halos anytime gustong makipagkwentuhan sa kanya, pwede. Yun ang suggestion ko sa inyo. Makipagkwentuhan kasi kayo, makipag-usap kasi kayo. Kaya ang hirap kasi sa inyo mga negosyante, puta, puro kayo transaction, pera lang nasa isip kasi ng marami sa inyo. Hindi kayo marunong makipagkapwa-tao eh. Hindi kayo marunong makipagkilala. O yan, nangyayari sa inyo. Nagkakaproblema kayo ngayon magkaroon ng network. Matuto kasi kayo makisama. Yun ang normal na simpleng konsepto eh. Matuto kayo makisama. Yung, okay. Maligaya. Thank you, brother. Sila, may sila. May sili dyan. Taas may patis din. Pero baka hindi mo na kailanganin. Tachi kayo? Teka lang, pagtatapos na muna ako ng live. Pagkwentuhan tayo ng kapiraso. 1 hour ka rin naman na po eh. Nakaisang oras na ako. Oo, 1 hour 80 okay, minutes. Sige. Ano muna ako? Saglit lang muna ako, Pilipinas. May pagkwentuhan muna ako sa mga tropa natin. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Okay, ikaw na muna puminto doon. Wait lang.